lulubog ang araw sa Pilipinas. Ayan. So, magandang oras sa inyo lahat yan sa Saudi, kila Ma'am Mylene Rioca. At dyan sa kaklase ko sa Anda Pangasinan, si Ma'am Wilma Bakungan Garibay. At ganoon din ang mga Bautista family, si Pastor Red na marami kang gagawin pa. Okay. Nandun kay Pastor Kalyaw at Kaleda Pawig family. Then ganoon din kay pamangkin kong tita Basang Andaya. Ganoon din kay Miss May Bautista Malanot. Noon din sa mga Laporga family at Miliante family. Ito, tuloy nating lesson natin mga kasama ha. Tungkol kay Jacob na sabi niya sa Hebrews 11:21, ito ay talagang lolo, ano po, mahal ng lolo yung mga apo. Mahal ng mga lola, mga apo. Therefore, we can get a lesson from Grandpa Jacob. Dahil pinatong yung kamay niya at mga kamay niya sa anak ni Joseph na nagngangalang Ephraim at Manasseh. And I pray na we will get a lesson from this as we keep going and glowing. Okay, punta tayo dyan. Ready? Try natin. Para alam ko naman na hindi pa kayo na-rapture. Okay. Ready? Read. By faith, Jacob, when he was a-dying. Ayan. Blessed both the sons of Joseph and worship leaning upon the top of his staff. Okay. So maraming salamat po sa Paranan family. Okay. So, kami ay nagpapasalamat sa Diyos na hanggang ngayon ay patuloy na dumadalo yung blessing. Ano po? So, Pastor Aldrin, pasalamat ka. May mga nag-respond na dito para sa lupa nyo. Ano po? Diyan sa may Tuwao. Okay? So, pasalamat ako na lahat kayo na nag-respond ay ibigay lahat natin kay Pastor Aldrin para mabili na yung lupa na yan. At saka, nga pala, magiging church na siya sa June 19. Narinig niyo yan, ha? June 19. So, tingnan mo, kailan lang nag-organize tayo ng church sa Karatakat. Ngayon, sa Akusilian naman. Mga kapatid, salamat po sa Panginoon. At talagang tutong sinabi ni Lord Jesus na sabi niya, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. At itong mga kapatiran na nagbigay na, Pastor Aldrin, ay aming prayer na yung part ninyo, i-produce nyo kasi ayaw ko naman na mag-start tayo knowing in my knowledge, merong part. Kaya sabi ko sa iyo, Pastor Aldrin, kinakailangan may part kayo. Dahil katulad niya, nag-umpisa tayo ng 2 building. Inaasahan ko talaga may part yung mga kapatiran dahil medyo matagal na sila. Yung pala, iba ang kanilang pinag-ipunan. So, at least natuto tayo. Katulad din sa naganakan, nag-umpisa tayo. Tapos, naghintay ko ng part. Ganon din sa Apayaw. Sabi ko, part naman ninyo kahoy. Wala. Naku, Panginoong Diyos. Ito lang, 4 na at least natuto tayo. Anyway, kala Pastor Bukel naman, yun ang talagang matindi. Pastor Tom, kasi more on contributory lang tayo na po. Ganon din ka, Pastor Hernandez, nag-contribute lang tayo. Sila lang bahala ngayon. So, yan ang aking patakaran ng Mountain View na may part dapat yung mga may-ari ng sambahan. Yung pagsasambahan, dapat may part kayo. Hindi yung buong-buo mga membro ng Bible Baptist Church dito sa Tuguegarao. Hindi naman namin sambahan yun diba? So, I pray na natuto na ako. Mag-umpisa ka building tapos naghihintay ka ng ma-pitch in man lang. Kahit piso. Wala. Nakikinig yung isa ha. Tama. Ay totoo ito mga kasama. Pray na ho ako. Panginoong Diyos, salamat po kay Jacob na kahit papaano ay meron siyang blessing na tatanggap at meron siyang blessing na ibibigay sa kanyang mga apo, Panginoong Diyos. At
pray na matuto kami ngayong oras na ito tungkol sa mga lolo na nagbibigay ng blessings sa kanilang mga apo at ang kanilang nakikita na hindi nakikita ng iba. Lord, gisingin mo rin po yung mga anak namin na dapat meron silang vision, meron silang prognosis at preparation para hindi mahirapan mga lolo at lola. Thank you po sa mga anak na naging responsible and accountable na sila ay nagpapagaang sa buhay ng kanilang mga magulang dahil namuhay sila ng matino at disiplinado. Bless us now, bless everyone, and just keep us safe from this COVID. In Jesus' name, amen. Maraming salamat po sa Toledo Pascual family at si Capanyo family. Napuntan tayo rito, no? The Bible tells us dito sa Genesis 48, okay? Verse 1 muna. Ito kung makita yung verse 1. Na ito si Jacob ay mamamatay na. Ano po. So, dahil mamamatay na siya, gusto niya na magkaroon ng tinatawag na deathbed, will and testament. Ayun. Okay, kung nandyan na kayo, yan si Pastor Jason de la Cruz. Pagpalain kayo ng Diyos. So mga kapatid, sabi ng Bible, came to pass after these things that one told Joseph, behold, thy father is sick, and he took with him his two sons, Manasseh and Ephraim. So mapansin ninyo, talagang naintindihan ni Joseph na mga apo ay may mana din. Okay? Malinaw ho sa Bible. Malinaw sa Bible na lahat tayo na tumanggap kay Jesus ay may mana. Mana, ha? Kaya huwag niyong kalimutan to mga kapatid, na may mana tayo. At sabi ng Bible, ang mana pala natin ay, yes, thank you. Kaya natuto na ako. Totoo yan, mga kapatid. So, sabi ko, Pastor Aldrin, 30 sa inyo, nakaproduce na kayo yan, paano kami dito. So, talaga, at least, natuto ako. Okay. All right. Ready? 1 Peter chapter 1, 4 and 5. 4 and 5. Mga kapatid. Tingnan ito, dapat meron tayong concern dahil may mana tayo. At hindi lang para sa atin to para sa lahat na magsisi at tumanggap kay Jesus. Ganun po yan. So let us read 1 Peter chapter 1, 4 and 5. To an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Ayun, kaya ako'y natutuwa na parating na tayo sa last time, sabi ng Bible. See? Okay, so kung nandyan kayo, ay sabi ng Bible, reserved in heaven for you. Kayo mga nanonood sa television, I pray na, kaya sa Facebook, I pray na kayo ay talagang maging serious na sa inyong kalagayan. Sapagkat, pakinggan ito Jacob was concerned about the future of his grandchildren. Basahin ulit natin Genesis 48. Na sabi niya rito sa 8 and 9. Okay? Gusto ko lang maiayos ito ng gusto. Dahil future pinag-usapan natin dito Alam niyo ang future mga kasama? Ayon kay Dr. Hugh Ross, pagdating sa physical world, mga scientist, bleak and black and gloomy. Bakit? Magkakaroon daw ng tinatawag na solar flare at mga planeta daw puputok. They said 80 or sabi lang natin mga 60 or 80 years from now. Kasi sa 2021 na tayo Maraming salamat ko po aking pinsan Vivian Mawanay. Salamat no. Ang ganda naman background mo, Wagi. Ay, napiyayo, background na bebay. Gila Forga. Ayan. Ngayon,
Ganito to an inheritance incorruptible. Dapat talagang we look beyond this world. Now, I want you to see now 8 and 9. Okay? 8 and 9 na tayo. Ayos lang ulit kay Ma'am Liopis. Oh, bayani. Masugin natin. Tagapanood to eh. Nanay ni Kwan to eh. April. Ano? Ayan. And Israel beheld Joseph's sons and said, who are these? Joseph said unto his father, they are my sons, whom God had given me in this place. And he said, bring them, I pray thee, unto me, and I will bless them. Narinig nyo? Sabi ng lolo, I will bless them. Okay? O si Banban nanonood sa atin na po. Now, Jacob's concern about these children and grandchildren. Number 1, Sir James, kung ikaw ay nagte-take note. Jacob's concern goes beyond the physical world. Oh. Kasi tatanda naman tayo eh. And then, sabi ng Bible, as it is appointed unto men once to die, after this the judgment. Katulad yan, kayo naman kababaihan. 20 years ago, okay pang mukha nyo. Ngayon, kahit anong gagawin sa mukha nyo eh, bumabalik pa rin. Ano nang ginagawa nyo? Pumunta pa rin kayo kay Belo, wala pa rin. Kasi nga, heaven and earth shall pass away. Tumatanda tayo. Kaya wag naman kayo maging insecure kung mas maganda yung anak nyong dalaga kaysa inyo ngayon. Kayo, mukha na kayong tinatawag na talong. Talong na, pinakbat. Please lang naman, gano'n naman tayo eh. Ang maganda dyan, I will look beyond, Sir James, beyond the physical world. Diba? Nasabi ng Bible, we shall be like Him, or we shall see Him as He is. Mang kasama, that comforts us. Number 2, Sir James, ay Jacob. Ang ganda naman ito. Looks beyond earthly position. Totoo yan. He looks beyond earthly position. Kasi ganito yun. Nakaposition si Joseph sa Egypt nung kinakausap ni Jacob. Ito si Joseph. Pero sabi niya, Joseph, alalahanin mo anak, yung position mong yan, mawawala yan. Kaya isinulat ni Solomon sa Proverbs 27 ang ganito. Kaya dapat kayo ng mga politician, huwag niyong isipin na magtatagal kayo dyan. Maaring matanyag kayo ngayon at salamat. Nandiyan kayo. Pero dapat isipin ninyo na may hangganan ang lahat. Maraming salamat po kay Ma'am Feli Densil Salon. Doon. Maginaw ba dyan, sister? Sa Proverbs 27, the Bible said, at itong lalahanin natin, as I said, Jacob's concern goes beyond earthly position. Pantag mo si Joseph, second in command yan sa Egypt. Pero sabi niya sa verse 24 ay, ano sabi niya? In 7:24. Lalahanin niyo yan mga kapatid. Lahat tayo. Ako, ikaw, anuman position sa government o sa private sector, huwag niyong kalimutan ito. Anong sabi niya? For riches are not forever, and that the crown endureth to every generation. Nakita nyo? Yung crown dyan, yung ibig sabihin, position mo as a government. Dito kasi yung word na crown has something to do with mga hari at mga reyna. You see, mga kapatid? Ang gagawin natin habang nandito tayo ay magpakabait tayo sa lahat ng tao. Yun ang sinasabi ko palagi, wherever we go, let us be good unto all men, especially those who are of the household of faith. Ngayon, kung makastagpo kayo ng mga pilosopong tao, just pray na hindi nyo patulan mga yan. Kasi meron tayong prinsipyo bilang mga Bible-believing people na kung makasalubong ka ng mga nang iinis na tao, keep praying, just keep praying. At kung sasagot ka man, hanggang thank you lang. Okay. Dito sa Colossians chapter 4, verse number 5 and 6, meron tayong advice galing kay Paul. Okay, nandyan kayo. Ano sabi niya? Walk in wisdom. Sabihin,
Huwag kang talagang padalos-dalos. Walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. Let your speech be always with grace. Oh, kala ni May, nagalit ako. Hindi ako nagalit. Boses ko lang yan. Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man. Oh. Narinig nyo? Speech seasoned with salt. Puntakin mo. Ang ganda naman yan. Ibig sabihin, takam-takam yung pagsagot mo. Ganon po yan mga kasama. I pray na merong salt na makuha nyo sa lesson na ito mga kapatid. So, number 3. Number 3, Jacob's concern goes beyond earthly possession naman. Possession, mga kasama. Kasi katulad yan, meron tayong limbawa, mang-ari-arian ngayon. Alam nyo, malungkot pero meron kaming dinaanan na lugar na dati nung bago ako rito, ang gandang bahay. Huwag ko lang sabihin kung saan. Kasi yung mga may-ari kaibigan namin noon pa, talagang matanyag silang mga tao. Ngayon, nung bumili ako ng pato, kasi nakabili akong pato. At sabi kay Faith, i-pressure cooker na yung pato. Kasi lahat ng gusto ni Faith, subukan ko, sabi ko, dahil hindi pa nakatikim si Faith ng pressured na pato. Nakatikim na ng ginawa ni Sister Pawig na pato. Hindi ko alam yung niluluto ni Tatay Kaleda. Attorney Kaleda. Pero yung pressured cooker na pato, ang laki-laki. Okay. And then nakatikim din ng pressured cooker na kalabaw si Faith. Okay. Pero nung bumili ko pato, sabi ko, di ba yun yung bahay ni ganito ganon? Oo. Ang laki-laki. Bakit ganyan na ngayon? Nabasag bintana, tapos yung pinto ay tagilid na. Sabi, alam niyo, pastor, sabi niya, sila ang pinakamayaman dito nung araw. Pero alam niyo, wala na. Dahil yung lalaki, puta Amerika, later on, yung babae ay namatay ng natawag na chronic depression, napabayaan na ito. Tignan niyo mga kapatid, Kaya talagang makatino tayo. Kayo mga kalalakihan, pag kayo ay may asawa, huwag na maghanap ng iba. O kayo mga babae, kung may asawa na kayo, huwag na kayong maghanap ng manliligaw pa. Kahit may pera pa yan. Ngayon, kung kayo ay nakikisama sa asawa, gawa kayo ng paraan na maging malaya naman kayo. Malay nyo, makatagpo kayo ng taong tunay na nagmamahal sa inyo, ha? Okay. So, sabi ng Bible mga kasama, the earthly position and earthly possession will come to an end. Either your possession will leave you or you will leave your possession. Ay, tingnan natin yan sa St. Luke. Narinig nyo. You may leave your earthly possession. Ay, alam nyo mga kasama, malungkot pero may mga taong dami-dami possession. Tapos nung mamatay, alala ko yung nagpunta kami doon sa isang borol. Sabi ko, bakit isasama ba ninyo yung mga gold ng taong yan? Yung mga singsing niya talagang nilagay sa plato at sabi ko, isama daw yung mga, sabi ko, huwag niyo isama yan. Alam niyo mangyari yan kung isama niyo yan? Yung mga maglibing, punta nila kinagabihan kasi yung simento, hindi pa tumigas. Pastor, gawin na yun. Ako naman, sabi ko, Tagolongga po ito. Alam niyo mga kasama. Kaya nga, kayo na mga kababayan na never go out with some friends at night, ha? Kasi, alam kaya galing isang libutan. Okay. Either will your possession will leave you or you will leave your possession. Pakinggan natin ang sabi ni Lord Jesus Christ sa chapter 12, 16 to 20. Dahan-dahanin natin to kasi may mga tao, kala mo, basta may possession ako rito, bahay, sasakyan, lupa, talaga masaya na ako. Ano masaya? Tingnan natin sa verse 16. Dahan-dahanin natin. Luke 12:16. Okay. Salamat po sa mga nanonood si Pastor Tom Mitante. Pastor Tom, maraming nagulat
na meron kang pinamana sa akin na talagang palakul ng mga alien. Oh. Salamat nga kay Brother Rojas, sabi niya, Pastor, sa totoo, talagang usap-usapan yan ng mga ninuno namin. Mapalad daw ko, Pastor Tom, na ipinamana mo sa akin ang ngipin ng palakul ng mga UFO. Okay? Kayo diyan Pastor, na UFO. Oh, anyway, Pentagon nga naniwala sa UFO Kayo pa, ha? Okay, ready. Yan kayo, read. And he spake a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man brought forth plentifully. And he thought within himself, saying, what shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. And he said, this will I do. I will pull down my barns and build greater. And there will I bestow all my fruits and my goods. And I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. But, yun ang masakit But God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then who shall those things be which thou hast provided? Oh, sabi ng Diyos maiwanan mo lahat ng inimpok mo. Oh, verse 21, tingnan natin 21 para meron kayong makuha. So is the man that layeth up treasure for himself and he is not rich toward God. Ayun. Yun ang maganda. Yun ang sinasabi ko sa inyo, investing our earthly blessings for eternal treasures. O treasures pala. Okay. Number 4, Brother James, Jacob's concern goes beyond earthly prestige. Oh, tagaling niyo naman ito. Kasi ganito yan Ilan ang general kilala ko nag-retire? Anong binisita ko sa Camp Aquino yung kaibigan kong colonel na naging general? Talagang matindi yung kanyang dating kasi nung naka-uniforme. Matindi. Pagkatapos, sabi ko sa inyo, lahat ng sundalo dadat. Sir. Tapos, later on, nakilala ko si General Mamorno. Ayan. General, maraming general dito nakilala ko So, nung kasikatan nila, talagang they have the prestige Pastor, ano ibig sabihin ng prestige? Ang ibig sabihin ng prestige means commanding position in people's eyes. Sabihin sa inyo. Tulad din ni Ate Glo, di ba? Gloria Macapagal-Arroyo. Di ba ang presidente yan? Nakipag-breakfast kami yan sa sa Manila Peninsula. Kami ni Pastor Darwin. Kasi rinaya kami ni General Jesus. Yun. Talagang lahat ng tao, talagang baw kay Ma'am Glo. Pero nung nabilanggo, ilan lang ang dumalaw sa kanya. So, earthly prestige will also wane away. Ano ngayon ang concern ni Jacob? Para sa kanyang anak at mga apo. Pakinggan natin to. Genesis 48, verse number 4. Okay. Sahin nyo yan, mga kasama. Dahil many people are hanggang earthly lang. Kaya nabibigo karamihan Dahil kung hindi lang maabot yung kanilang expectation, wala na. Please lang. Magising naman kayo. We go beyond this world. Don't you know that? Basahin natin to. Anong sabi niya? And said unto me, sabi ni Jacob, sinabi ng Diyos ito sa akin, sabi niya, behold, I will make thee fruitful and multiply thee, and I will make of thee a great multitude of people, and will give this land to thy seed after thee, tuloy, for an everlasting possession. Narinig niyo mga kasama? Everlasting possession. Yun ang concern din namin dito. Bakit nandito kami? Yun ang concern namin by why we spend and be spent. Because may tinatang everlasting possession. Mga kasama, please lang, kayo na hindi pa nagising and here you are, being burdened every day
with what you can do in order to survive here on earth and live kahit man extend ang buhay ninyo, magkasama. Sabi na Apostle Paul, for to me to live is Christ and to die is gain. At sabi niya, one day I'm going to live this earthly body full of pain, full of sorrow, full of frustration. Yet while here on earth, I can become a strong soldier, being seasoned and more than conqueror. Why? Because I know the love of God toward me. Yun ang sabi ni Paul eh. Ay ang linaw yan sa Romans chapter 8. Kaya ikayo, is lang naman. As I said, focus on what you can do now with the help of God. Yung kahapon, forget it. Kaya nga sabi ko tama as Pastor Tom sabi niya, you cannot overcome yesterday. Kasi nasa likod mo yun eh. What you can overcome is before you. Tama? Sa running obstacles, di ba? You overcome obstacles. Kasi nasa harapan mo yun eh. You can never overcome what is past. The word overcome means talagang tampasan mo. Yung nakaraan, nalampasan mo na eh. Learn to forgive yourself and forget. Buti nga nilabas ka ng Diyos sa kulungan ng frustration, kulungan ng sorrow, kulungan ng dejection and rejection, being forsaken by those whom you thought you love, who loves you. Oh. Pero sabi ni Jesus, they may forsake you, but I love you. I will never leave you nor forsake you. Kaya ngayon, start with the Word of God and say, I'm a child of God. I'm going to just listen and then later on practice and put into action what I have been hearing. Katulad yan, bukas, magbasa ka ng Bible, pray ka, and then begin to work. Ano makita mong work yan? Please naman, mag-work ka. Ba, may naiwanan mga plato, hindi pa nahugasan, mahugas ka. Maraming labahan dyan, maglaba ka. Ganun yan eh. May aso dyan, dapat paliguan. Paliguan mo. Kung ayaw mapaliguan, katayin mo. Ay, hindi pala. Sorry. Okay. So, Acts 13:47. Tingnan natin ito. Eternal pinag-usapan natin dito eh. Kaya nga sa Apostle Paul, nung naintindihan niya yan, sabi niya, kinakailangan, sumunod ako sa Panginoon. Oh, okay. Dahil the souls of men are at stake. Itong ginagawa natin dito, yung giving a message, ano po? Ito ay, it's between life and death ito eh. Kasi sabi ng Bible, life is in the power of the tongue. Ibig sabihin, when I say you accept Jesus Christ, repent of your sins, automatic, bibigyan ka ng eternal life. O, di may life ka. O. So, huwag ka nang makinig sa mga negative na yan. Kapatid. Maraming tao negative ngayon. O. So, salamat at natuto ako po. Sabi ko kasi, okay, bibili tayo ng lupa. Akala ko may naipon. Iba ang Maya, sabi ko, magawa tayong building. Tinignan ko record. Wala. Oh Lord, sabi ko, kung ganito ang Pilipinas, walang agwat. Hanggang amelioration lang ganyan. Walang mangyari sa taong ganun eh. Alam mo mga kapatid? Be responsible and accountable. Ang linaw-linaw ng Bible, mag-prepare ka. Pakinggan nga natin yung sabi ng Proverbs para maraming matuto dyan na mag-prepare ka talaga, hindi yung umasa ka kay Lolo. Si Lolo Jacob, binigyan niya ng inheritance mga anak niya at mga apo niya, pero nag-work out sila, binungkal nila. Kaya kung tumingin kay Israel ngayon, productive Israel, the only nation in the Middle East that is self-sufficient. You know why? Kasi may blessing sila na binigay ni Jacob, at nag-work sila. Ganun yan eh. Hindi yung patamad-tamad. Walang mangyari sa mga
patamid-tamid na yan, ha? Kaya salamat sa mga masisipag. Sa Proverbs 24:27. O, tignan yan, ha? Biblical itong sinasabi ko sa inyo. Wala ako dito sa harapan nyo kung patamad-tamad din ako na pakapakape na tinataas ko pang paa ko sa table. Hindi ba? Alam nyo, tinaas ko lang paa ko sa table minsan nung may arthritis ako. Nung isang araw, pagdating namin, taas ang daming paa nakataas sa table. Ha? Pakape-kape. Ready? Read. Prepare thy work without and make it fit for thyself in the field. And afterwards, build thine house. So, naiintindihan ko ito po. Kasi mas maganda yung marami kang ani. Kasi ang ganda-ganda ng bahay mo, wala kang pagkain. May mga taong ganun. Pinaganda ang bahay, nangutang sila paganda ng bahay. Pagkatapos later on, wala silang bili pagkain. Sa amin naman dito, pansin nyo, nagsikap kami, nag-araro kami, tignan sa likod ko. At wala kayo gaanong makitang bahay dito. Kasi nakatago dyan yung bahay kubo namin. Later on, magmay-ani, hindi pwede nang gagawa ng sementadong bahay. So, ganon ho yan mga kasama. Maraming salamat sa mga membro na naintindihan ninyo ang sinasabi ni Jacob na concern about the future of his grandchildren in a everlasting possession. When the Son of David, the Lord Jesus Christ, will descend from heaven and sit on David's throne, and the only nation that will be existing throughout all ages is the nation of Israel. And thank God, kasali tayo. Salamat po. Pakinggan natin sa Galatians chapter 3:13 and 14 para maintindihan ninyo na napakabait ng Diyos. Kaya nga, we do everything na maabot din yung iba. Why? Because sabi ni Apostle Paul, yung mga Gentiles dapat maabot. Ready? Basahin na natin to. Read. Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, cursed is everyone that hung on a tree, that the blessing, that the blessing of Abraham, anak ni Abraham, Isaac, anak ni Isaac si Jacob, that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Tingnan yan, Kaya ang ganda ng tinatawag na sequence niyan. Kaya tayo, ng mga Gentiles, lahat tayo niyan, hindi yung monopolize ng iba na kasilalang daw save. Sinasabi sa inyo, kaya nga yung Acts chapter, anong sabi ko, 13:47, basahin natin uli kasi concern talaga si Paul sa future, eternal future ng mga Gentiles katulad natin. Kaya nga tayo mga Gentiles, huwag tayo patamad-tamad. I-share natin ang meron sa atin para marami makarinig at makita sila sa everlasting life. Ready? Yan na kayo. Read. For so hath the Lord commanded us. Kami yun. Tayo yun. Saying, I have set thee to be a light of the Gentiles, that thou shouldest be for salvation unto the ends of the earth. Kaya hanggang ngayon mga kapatid, ang prayer natin ay bless me more and will be blessing some more because involved tayo sa ends of the earth. Don't you know that? Sa foreign mission, alam nyo, ang bait ng Diyos. Pumili siya ng mga Pilipino na missionaries throughout the world kasi ang Pilipino, adjustable. Takin mo, pumunta sa Afrika yung kasama natin. Nag-adjust siya. Adjust talaga siya. And marami siyang nawin doon. Sinasabi ko si Pastor Kalibayan. Dito, nung nandito siya sa Pilipinas, niliit-liit siya kasi mukhang negro siya. Nung nagpunta doon, kamukha niya mga negro, alam nyo, marami siyang nawin. Kaya kayo dyan na handsome in the dark, gagamitin kayo ng Diyos. Totoo yan. Katulad ko, bakit ginagamit ako ng Diyos? Kasi nga alam ko mabuhay sa mga palayan, sa mga tukaan. Palakaan pala. Ang sarap ng palaka. Ito si Pastor Bukel.
Hindi mo makita yan kung gabi. Pero ito, ang kagandahan kay Pastor Bukil, may awit yan po. Sabi niya, 5 tinapay, 1 dalag. 1 dalag sabi niya. Kasi yung kamay niya, walang kuripis ngay. No, wala yung mga daliri. Ano po. So, may bagong awit ka, Pastor Bukil, ha? 5 tinapay, 1 malaking dalag. Ayun, so, iba yan, Pastor Bukil. Sabi sa akin, Pastor Ligasi, ganito yan. Ang sekreto magluto ng isda, mag-ihaw ng isda, huwag mong alisin yung bituka. Bakit? Ganito yan. Iihaw na natin sa ibabaw ng yero. Pero may mga saging, balutin natin saging. Tapos baliktarin ko mamaya, sabi niya. Pag kinain na natin, doon na natin, kunin na lang yung mga makakain. Maiwan yung tinik, maiwan yung natawag na bang intestine. Oo, madali lang pala. Madali lang pala kung ganun. Oo, ganun din daw pala sa palaka. Hili palaka na po. Habang buhay pa, ganun din. Tapos, saka mo na lang kunin yung mga muscles niya habang kumakain ka. Tapon mo na yung intestine kasama yung mga buto-buto. Marunong si Pastor Bukil mabuhay sa mga bukilan. Bukilan mean seed. Bukil. Okay. Okay, kung nandyan kayo mga kapatid, punta na tayo sa 2 Corinthians 4:18. Okay, 2 Corinthians 4:18. Ito, this verse drives us to be concerned with eternal matters. Ready, read. While we look not at the things which are seen, but the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Ay, salamat po sa kay Banaya Tante at Laila Maylo Makapagong at si Luke Dio. Salamat po. Ganon din sa mga Bakay family. Ayun. Langkay family. Okay, salamat po. At Kakatyan family, nanonood kayo sa channel 38 pala, kasama si Franz at Prince. At kasama si Marlene, siyempre, daganapatan yan. Alam niyo mga kasama. Ang Panginoon ay nagsasabi, eternal matters is what I am interested of. Kasi sabi niyo, while we look not at the things which are seen, tayo kasi masyado tayong worried sa mga bagay na nakikita. Bahay namin ganito lang. Pasalamat nga kayo, may mahigaan kayo eh. Sabi nga Lord Jesus Christ foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man hath not where to lay his head. Ang pinakamaganda diyan ay yung nakalimutan ng karamihan. Ano ba yung nakalimutan ng karamihan? Ito. Pakinggan natin Amos 4:12. Marami nakalimot nito. Kaya more on earthly possession, earthly position, earthly prestige, ganun. Kalimutan nila ito. Anong sabi niya? Sayin natin para maintindihan nyo, ito nakalimutan nila. Therefore, thus will I do unto thee, O Israel, and because I will do this unto thee, prepare to meet thy God, O Israel. Ang sinasabi ko rin sa inyo ngayon ay prepare to meet your God. And the only way you prepare to meet your God is accept your sin offering, the Lord Jesus Christ. Kasi ang problema nga ay SIN The problem ay SIN. And God had already gave us the antidote or the solution for sin. When John the Baptist introduced Jesus to all the world, sa John 1:29, pakinggan natin to. Para naman kayo na meron pang pag-aalinlangan sa salvation nyo, tumawag kayo kay Lord Jesus Christ and He can take away your sins. Kasi si John the Baptist man kasama ay tinanong ng mga Pharisees, high priest, mga religious leaders, are you the Messiah? Sabi niya, no. Who are you then? Sabi niya, I'm just a voice to tell you that the Messiah is coming.
And, verse 29, basahin na natin. Ready, read. The next day, John the Baptist see Jesus coming unto him and said, Behold the Lamb of God, which take away the sin of the world. Ito na ngayon ang fulfillment ng lahat ng mga lamb sacrifice Old Testament. And you don't need to offer a lamb sacrifice anymore because God offered His Son on Calvary's cross as a sin lamb sacrifice. And whosoever believeth in Him shall not perish but have eternal life. John chapter 3:15. Tingnan nyo. Ano sabi niya dyan? John 3:15. Ay, sabihin ko sa inyo that your only hope for heaven is the sin offering. Sabi niya rito, that whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. Yun ang pinag-usapan natin dito. Karamihan ng parents more on temporary life. Ano po? Ito you give your children education. Maganda ho yan. You give your children, cars and houses and earthly possessions. But you forgot to give them the gospel that Jesus saves. Oh, kaya, nangyari sa children niyo? Nakatapos nag-aral? Wala. Katapos nag-aral? Wala. Because yung sinabi ni Solomon na conclusion of the whole matter, kahit saan sila punta, they use their body for earthly purposes. Pakinggan natin sabi ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 12, 13, 14. Okay. Ano sabi niya diyan? Oras ng isang tao natuto, nag-aral pero hindi natuto na matakot sa Diyos. Natuto ka nga pero natuto ka mas lalo, sabi nga nung naging corrupt, Okay, basahin na natin para we talk about eternal matters dito. Remember, Jacob was concerned about everlasting. Ganun din concern ko. Paano yan pag-alis mo sa katawang lupang to? Impyerno ka? Ay, please lang naman. Tanggapin mo si Jesus. Ano sabi niya? Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God. Yan ang kulang sa tao ngayon. Pagtalikod ng mister nila, makipag-date sa hindi nila mister. Pagtalikod misis nila, makipag-date sa hindi nila ka-opisina. Fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of men. For God shall, ito nakalimutan tao. God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Pagharap mo sa Diyos, pagharap mo sa Diyos, save ka ba o hindi? And the only way to get saved is extend your faith to the sin offering that God had provided. Leviticus chapter 1 tells us na sabi niya rito, okay? Sa verse 2, ano sabi niya? Verse 2. Ano sabi niya rito? Here is a procedure for the Israelites to be saved in the Old Testament and the same procedure in the New Testament, but our lamb sacrifice is the Lord Jesus Christ. Ready? Read. He spake unto the children of Israel and said unto them, If any man of you bring an offering unto the Lord, ye shall bring your offering of the cattle, even of the herd and of the flock. And verse 4 tells us the procedure. Okay, verse 4, mga kasama. Anong gagawin dun sa tinatawag sin offering? Verse 4 is, sabi niya, He shall put his hand upon the head of the burnt offering, and it shall be accepted for him to make an atonement for him. Ganon din ho yun. Kahit namatay na yung tupa o karnero, hindi ka pa rin saved sa Old Testament. Kinakailangan ipatong mo yung kamay mo doon sa ulo, ibig sabihin nita-transfer mo yung guilt mo doon sa animal sacrifice. Ganon din yun. Namatay si Lord Jesus Christ 2,000 years ago. All you have to do is to stretch your hand of faith by saying, Lord Jesus, forgive my sins. Lord Jesus, patawarin po ako. Ikaw lamang inaasahan ko bilang sin offering. Wala na akong maiharap sa Diyos na kabutihan ko. Dahil lahat ng kabutihan ko ay parang basahan na karumal-dumal. Pero Lord, salamat at nandyan ka na mag-aalis ng aking kasalanan. Lord Jesus, save my soul. Ganon gagawin nyo kung hindi pa kayo save. Dahil oras na mag-rapture. Sabihin ko sa inyo, delikado. Why? Alam nyo, ang nangyayari ngayon mga kapatid, iba.
Katulad niya, nung nasa Australia ako, ganitong panahon na po. Summer sa atin. Pero malamig doon nung nasa Sydney kami. Ngayon, nabalitaan ko, nakita ko sa news. Abay, nabalutan ang Sydney ng snow. Yung pinupuntahan namin sa Sydney, sa Blue Mountain, hindi na Blue Mountain, White Mountain na. At delikado papunta sa Henolan Caves kasi talagang slippery daw. Ang masakit dun sa Victoria, sa kabila naman, bahang-baha. O, tignan yan. O yung iba naman, ay mga kuha naman yung iba, sunog, nasusunog yung iba. Sa Middle East naman, nagbibiran ang Iran at Israel. No, kahapon nga lang, pinasabog ng Israel yung mga warehouse ng Iranians doon sa Syria. O, tignan niya na. Kaya, pasalamat tayo nakikita natin ito. At dahil nakikita natin to, please lang, katulad dapat tayo ni Jacob na may concern siya sa tinatawag na future of his children and his grandchildren ng kasama. Kaya, salamat tayo sa inyong mga nanonood. Bakit? Kung gaano si Apostle Paul nabuksan ang kanyang mga mata pagdating sa eternal destiny ng kanyang kababayan, ito ang kanyang sinabi sa Romans 10:1. Pakinggan natin. Nasabi niya, kawawa naman ang kababayan ko. Bakit? Kasi hindi sila naniwala kay Kristo na Misaya namin. Samantalang linaw-linaw sa Old Testament na yung Misaya darating mamatay, may libing, mabuhay muli. Tingnan niyo yan. Ano sabi niya? Ganyan ang puso ni Apostle Paul. I pray na ganyan din ang puso natin. Ano sabi niya? Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. That they might be saved. Mantakin mo yan. Hindi sila saved, you know why? Hindi nila tinanggap yung naging tagatubos nila, manunubos nila. Tayo, ransom na tayo. Okay, before I close, ay sabi ng songwriter written by Julia Johnson. Sabi niya, there's a sweet and blessed story of the Christ who came from glory just to rescue me from sin and misery. He in loving kindness sought me. Sa oras na ito, sa broadcast na ito, Jesus is seeking for you. Kasi narinig mo, mahal ka ni Jesus. And from sin and shame hath brought me. Hallelujah. Jesus ransom me. From the depth of sin and sadness to the heights of joy and gladness, Jesus lifted me. In mercy full and free, with his precious blood he bought me. Then I knew him not. When I knew him not, he sought me, and in love divine he ransomed me. From the throne of heaven's glory, the sweet and blessed story, Jesus came to lift the lost in sin and woe into liberty all glorious. Trophies of his grace be victorious, evermore rejoicing here below. By and by, with joy increasing and with gratitude unceasing, lifted up with Christ forevermore to be, I will join the host there singing in the anthem ever ringing to the King of Love, who ransom me. Masalamat sapagkat meron ng bumili sa iyo at sa akin. Tubos na. And the Bible said, hindi na tayo punta sa impyerno. Bakit tubos na tayo I want to let you read this para naman ang Holy Spirit mag-work sa inyo. Salamat po sa Calyaw family. Balesteros Chopilo family. Colossians 1:13-14. Para makita nyo na God is interested in eternal matters. Kaya nga sabi niya, I came from glory. To give you eternal life. And whoever believes in me, sabi niya sa John 6:47, has everlasting life. Pero sana natin ang Colossians 1:13-14. Para malaman nyo, hindi na kayo papunta sa impyerno basta tinanggap ni Jesus, yung Redeemer, ready, read, who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us, saan? Into the kingdom of his dear Son, that will make you sleep so soundly tonight. Kasama. Bakit? Because of verse 14. In whom we have redemption through his blood,
even the forgiveness of sins. Mapansin nyo, through His blood. Ang word na blood na yan ay nanggaling pa sa Genesis 3:21 when God shed a blood in order to clothe Adam and Eve. And then in Exodus 12, God is slain a lamb para merong tinatawag na protection among Israelites. Remember, the blood was shed on Calvary's cross. As I said, when you receive Jesus Christ as your Savior, you are saved and saved forevermore. Naalala ninyo yung dalawang aviator, na British aviator na natamaan ng surface-to-air missile ng mga Iraqis noon? O nahuli sila? Ano po? And then, nagkaroon ng negotiation na ilabas na sila kasi natatalon sa Saddam Hussein. Pero matindi pang bakbakan. Alam nyo, ang nagsundo ay van na may nakalagay doon na Red Cross. Ang batas, pag Red Cross ang nakalagay sa van, sasakyan, no human power has the right to shoot at any van marked with the Red Cross. Ito magkasama, when God marked you with the blood of His Son, no human on earth, even the devil, can take you. You know why? Because you are bought with the precious blood of the Lamb without blemish. You belong to God. And sabi ng songwriter, not for these years alone, but for all eternity. For God so loved you, the world, that He gave His only begotten Son. Whosoever, sino ka man, if you repent of your sin and accept Jesus, repent from all your false idols and accept the living Christ. Tell Him, Lord, I repent sa maling pananampalataya. I accept you as my God, my Savior, my Lord and King. And God will say, sa word of God, rejoice because your names are written in heaven. Let us pray. Heavenly Father, thank you for giving us again the privilege, the freedom, the opportunity to tell the world about your Son. That in the Old Testament, they must bring a lamb offering and stretch their hand upon the head of that lamb offering so that they will transfer their guilt to that lamb sacrifice. Today, we can extend our hand of faith to the one who died on the cross, was buried, and rose again so that we will be saved. I pray now for this one listen. May they reach their loved ones before it's too late. Lord, salamat po sa maluluwang na kamay who is willing and who are willing to extend the gospel throughout the world. And right now, Lord, thank you for Pastor Aldrin who is willing to take a part in purchasing their property. Bless your people who are also willing to extend a helping hand. To God be the glory because the building in West Amulong is now being used for the worship of the worshipers. In Jesus' name, amen.